Kasama po natin ngayon, political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi. Salamat sa iyong oras. Umpisa na natin sa report ni Attorney Karen sa Davao. Any surprises there? No. Not even yung landslide, yung ganung kalaki, 600,000 compared to 80,000. Actually, nakatulong po nga yung arrest ni Digong. Sabi kasi kanina, in spite. Pero tingin ko mas nakatulong pa ngayon, nakadagdag pa. Pero they've been there almost forever. So, hindi siya surprising. Bagaman, dun sa isang distrito, yung kay Omar, usually ang may hawak niyan ay the Garcias. Ito yung first time na natalo yung Garcia dyan. No? Pero dati kasi, kaalyado ng Duterte ang mga Garcia. Kaya hindi rin surprising. Pero historically, ang Duterte at Nograles magkaawayan dati. Tapos nagbati sila. Nagbati ng presidente si Digong. Digong, no? Right. Yes, pero yung political fortunes kasi ng mga Nograles ay nakatali sa mga Duterte. Diba? Cabinet Secretary ni Digong si Carlo. Diba? Kaya tingin ko wala silang chance from the start. Alright. Balikan naman natin ang 12 winning, yung top 12, no? Yung pasok sa Magic 12 dito sa midterm elections bilang mga senador. Umpisahan na natin. Bam Aquino, number 2. Kiko Pangilinan, number 5. Rodante Marcoleta. Sasama ko na po silang tatlo kahit di po sila magkakaalyado. How did this happen? Well, basically yung election was an anti-administration vote. A protest vote sa administration. Kaya si Kwang kasi Bongo, inaasahan na natin yan sa mga surveys, di ba? Si Camille at saka si Aimee nasa bingit nung 12. Minsan pasok, minsan labas. Si Marcoleta ang medyo malayo. Si Bam ang labas din at nakakabigla na nag-number 2. Si Kiko ay mas malayo kay Bam pero nag-number 5. No? Kaya yun yung una, anti-administration vote. Ikalawa ay nabuhay yung pink. Wait a minute, bago tayo pumunta sa pink, kung anti-administration vote ito, bakit nakapasok si Bam tsaka si Kiko? Dahil ay critical din, hindi naman sila pro-administration Kaya hindi sila tinamaan ng anti-administration. At very anti-Duterte sila. Linawin natin iba yung anti-administration, iba yung pro-Duterte vote. Dahil ang mga pink are sharply anti-Duterte. No? Fast forward, halimbawa sa party list, yung Akbayan party list is sharply anti-Duterte. Ngayon nag-file ng impeachment Diba? So, iba yung anti-administration vote, iba yung pro-Duterte vote. Okay. Diba? Nakapag-consolidate yung Duterte, nakakuha sila dun sa undecided para maipasok si Marcoleta sa winning circle. Pero yung iba nilang kandidato, hindi nakapasok. No? Ang dramatic ay si Bam at saka si Kiko. Yeah. At yung party list na Akbayan at yung ilang mga local candidates. Yun ang dramatic. No? Dahil, Pati ML na malayo. Ang layo-layo nun doon sa mga surveys. So, ang isang casualty dito ay mga surveys. Yun na nga Kausap ko si Professor Holmes kanina, sabi nga nila, titingnan nila, this is a good way to analyze yung kanilang naging paglabas ng mga survey. No? All right. And with regards to other surveys, also we were talking about it kanina, yung parang lumalabas si Publicus, medyo siya yung pinakamalapit. Pero siya din ata yung pinaka-late na lumabas. May 4 ata yung lumabas, kung di ako nagkakamali. I'm not too sure. Hindi ko kubisado yung date. Okay. So, it's 5. Anong nakita mong composition? Dito muna sa 12. 5-5-2. Okay. 5 Duterte, 5 Marcos, 2 independent. Yes. Doon sa 5 na Duterte, obviously, sinama mo si Amy Marcos tsaka si Camille Obviously. Sabihin na rin natin para malinaw sa kanila. Baka sa kanila hindi obvious yun. Yes. How will that affect the present, yung matitirang 12 sa composition ng Senado? Well, una, labanan yan sa Senate presidency. Sino ba yung susulpot? No? Ikalawa, labanan yan para sa impeachment. At ikatlo, labanan yan sa 2028 na medyo mapapaaga. Dahil ang mga senador naman, karamihan dyan may ambisyon for a higher position. Diba? Hindi naman yan downward. Sige nga, tingnan natin dyan sa likod natin. Sinong may ambisyon dyan maging presidente? Tingin ko karamihan. Pag senador ka kasi... Process of elimination na lang. Sinong hindi magpe-presidente dyan? Wala. Ayan. Yeah.
Yeah. Sabi ni Corina, you enter as a president, you leave as a Oo. senator. No, seriously, because when you look at number 7, number 8, tumakbo yan ng 2022, hindi ba? They lost. Si Bongo kaya, presidente? Si Well, VP Sara? ang sinasabi kasi nila, ang usual na nagpe-presidente yung number 1 sa Senate. Pero alam naman natin, traditionally, yung mga nagna-number 1 didn't make it, no? Kaya May sumpa ba yung number one? Pero lagi namang may first time eh. Lagi namang may first time, no? Ang sinasabi ko lang, Sino si first time? Halos lahat ng senador, if not all, ay nag-aspire for a higher position. Okay. At pag nakita mo, dahil milyones yung boto mo, you tend to believe your own legend. Yeah. Na, uy, meron akong 14, 15, 16, 20 million votes. No? Sapat yun para manalo for the presidency. Pero siyempre, iba yung presidency, iba yung Senate. No? May mga senador na laging senador, pero pag tumakbo na for vice or Senate or president, laging talo. Hindi ko na sasabihin kung sino. Alam ko na sino sasabihin mo eh. All right, so maliban doon, of course, a lot of things can happen within the next 3 years. Pero nakaka-concern yung sinabi mo doon sa tatlong mga kailangan nating tingnan. Yung pangalawa, yung impeachment. Yung pangatlo, yung lahat maghahangad maging presidente. Parang ngayon kaaga, pag-iisipan na nila yan, paghahandaan na nila. Paano naman tayo? Well, kaya nga nabiyak yung unity, ang pinag-aawayan dyan, 2028 eh. Diba? Ang tingin ni Sara, siya yung anointed to succeed the president, and suddenly hindi pala. So doon nagsimula yung unraveling ng unity team. No? Ang kaibahan lang, ang ngayon kasi ay inaasahan natin na battle royale yan ng Marcoses at saka Duterte sa 2028. Baka battle royale ito ng pink at saka ng green. Yun. No? Baka ganun ang mangyari. Sino si Green? Duterte, di ba? Kulay nila green ni Sara. So, baka yun ang mangyari. Yun ang bagong element dito. In fact, they were saying that because Bam Aquino and Kiko Pangilinan did so well, Yeah. ito ba ang comeback ng mga, yun, yung sinabi mo kanina, Pink Lawan? Well, hindi naman insignificant yung boto ni Lenny na 15-16 million votes noong 2022. At lalong hindi insignificant yung intensity ng kampanya. Hundreds of sila yung pinakamalalaki ang rally. At hindi hakot. No? Nag-i-stay for 15 hours yung mga bata. No? Nasilip ko yung ilan eh. Sabi ko, very intense ito. Sabi ko nga kay Randy David, ngayon lang uli ako nakakita ng ganito since EDSA in 86. Yung participation talaga ng Yes, tao. yan yung kumakatok, walang bayad, no? Dala yung sariling pagkain, placards, At saka mga artista etc. pa lang, isama na natin sa equation Yes. yung mga artista. Tapos talagang easily. nangangampanya para sa kanila. Yes, tapos easily 80% kabataan. No? Yeah. At tingin ko yung kabataan na yan, nag-expand beyond yung 2016 at merong nakuha doon sa disenchanted sa unity team. Na, uy, binoto namin ito, 61%, record high sa kasaysayan ng bansa. Tapos biglang nasira, almost overnight. So may disenchanted na perhaps nakuha nila. Kaya naka-perfect storm sila. Nabuhay yung dormant na pink wave, tapos nakakuha sila doon sa mga undecided, at even doon sa BBM at saka Duterte. Dahil yung mga Duterte, ginagamit yung opposition, yung pink opposition, laban sa mga Marcos. Kaya nga, nag-launching sila sa Club Pilipino eh. Ginagamit nila yung icons ng dilaw, ng pink, laban sa mga Marcos. Kaya hindi ako magugulat kung may mga Duterte na hindi makumpleto yung kanilang boto, binoto yung dalawa na pink. Ganon din sa Marcos. Hindi naman sila pupunta sa Duterte. So, pwedeng may mga BBM na rather than bumoto sa mga Duterte, ay iboboto yung dalawang pink. It was a big gain for the two. Yeah, then, it was a perfect storm. Yeah. No? Lalo na sa undecided, lalo na sa Gen Z at saka millennials na medyo na-underestimate ng mga surveys. At sabi nila, 6 out of 10 ay Gen Z at millennials. Yes. Yun ang naging boto. At who was telling me, I think every 2 years, merong parang lumalabas na more or less 2 million, tama ba yun, na bagong botante? Actually, more or 4 less. to 5 eh. No, every year? Oo. Hindi, every election. Oh, every election, kasi every 3 years. Which yun. is also right, 1 to 2 every year. No? Tama. What about the composition now? I mean, do you think that you have a Senate President Chis Escudero na on solid footing? Kasi naiisip, merong mga bali-balita sinong pwedeng ipalit. Kung manalo yung alyansa ng 9 to 10 doon sa kanilang mga manok, ano? Pero 5 lang nga yung, hindi naman lang, sorry, 5 ang nanalo. You're gonna have to keep as many
allies doon sa 12 na maiiwan. So what are the chances of Senator Cheese being replaced? Well, una, medyo lamang siya dahil naalagaan niya yung incumbent. Ikaw ang Senate President eh. So naalagaan mo. At wala naman ako naririnig na objections or violent na pagtutol sa kanyang leadership. Ikalawa, siyempre yung bagong papasok, bago pa lang yan. Wala pa yung naitutulong dun sa mga kasama niyang mga bago. Kaya baka for now, medyo lamang si Senate President para sa presidency. But who knows? Dahil may ibang variables sa Senate presidency. Una, yung support ng mga senador. Kalawa, support ng Malacanang. No? So, kung may confluence yung dalawa, ay doon makpipili kung sino Senate President. Ibang usapin yung speakership. Oo, iba yun. Just very quickly doon sa impeachment, impending impeachment, what is your fearless forecast Well, there? it gets more uphill, no? More improbable, but not impossible. More improbable. Yeah, but not impossible. No? Depende yan kung paano magda-damage control yung Malacanang dahil sila yung tinamaan dito eh. Pero they still have 3 years. No? And the president is the most powerful during the midterms. Pero dito sa midterm na ito, na plebiscite sa presidency, medyo tinamaan sila. Referendum, Oh, no? pero it's about crisis management eh. Kung alam nila paano gawin. Okay. Maraming salamat kay political analyst Ronald Llamas. Ronald, always a pleasure. Thank you so much. Same here.